Naging makasaysayan naman ang mga unang linggo sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban kasi sa agarang hakbang kontra iligal na droga, partikular ang mga personalidad na sangkot rito, inilunsad rin ng Pangulo ang Executive Order para sa Freedom of Information na matagal nang isinusulong. Balikan natin yan sa espesyal na ulat namin kasama si Rocky Ignacio. Please state your Rodrigo Roa Duterte, name. Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines. of the Philippines. Pinili na mahigit 16 na milyong Pilipino ang isang alkalde ng Davao City at kauna-unahang Mindanaoan na nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Dala ang ipinagkaloob na mandato para sa isang tunay na pagbabago ng bansa. Mula sa talamak na operasyon ng iligal na droga, korupsyon, peace and order, transparency at ang simple at mabilis na proseso ng transaksyon sa gobyerno. Isa sa mahigpit na pangakong laban ng Pangulo sa taong bayan ay ang wakasan ng iligal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kaya ilang araw pa lamang sa pwesto, pinangalanan nito ang 5 dati at aktibong general ng pambansang pulisya na umano'y sangkot dito sa anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga. Sinundan ito ng pagpapakita ng chart na naglalarawan sa galaw ng sindikato ng droga na kumikilo sa bansa kung saan sangkot umano ang mga pangalang Peter Co, Peter Lim at Herbert Culanco. Sa larangan ng transparency, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order para sa pagpapairal ng Freedom of Information o FOI sa ehekutibo. Ayon sa Pangulo, isang hakbang ito para maging bukas ang lahat ng dokumento ng gobyerno sa larangan ng paggamit ng pondo ng bayan. Nagkaroon ng formal na turnover ng sealed at stamped na EO sa pakikipagtulungan ng advocates ng Right to Know, Right Now Coalition, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kinatawan ng World Bank. Nagpalabas rin ng kauna-unahang executive order si Pangulong Duterte para matutukan ng 12 ahensya ng gobyerno ang programa kontra kahirapan. Nakapaloob sa re-engineering the Office of the President towards greater responsiveness to the attainment of development goals, isinailalim sa pangangasiwa ni Cabinet Secretary Leonzo Evasco ang 12 ahensya kasama ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC kung saan itinalaga ng Pangulo si Vice President Leni Robredo. Para sa PTV News, ako si Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.